Mismo ang palasyo tinawag na pinakamalinis na budget ang naipasa ngayong 2026 tulad na lang ng sinabi ng ilang mambabatas. Kumpiyansa rin ng palasyo, walang irregularidad sa pambansang pondo kahit questionin pa ito sa Korte Suprema. Narito po ang report ni Maricel Halili. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.7 trillion pesos na 2026 national budget, may naghahanda na agad na questionin ang constitutionality nito sa Korte Suprema. Giit ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, lahat ng items sa ilalim ng unprogrammed appropriations ay unconstitutional o labag sa batas. Wala raw kasing direktang pagkukuna ng pondo ang mga programa sa ilalim nito. Target daw ni Erice na maghain ng petisyon sa SC ngayong linggo. Sabi naman ng Malacanang, karapatan ng kahit na sino na magsampa ng petisyon. Pero tiwala raw ang administrasyon na ito ang pinakamalinis at pinakamaayos na budget. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So, tignan naman po natin, of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang vinito o tinanggal ni Pangulong Marcos. Kabilang narito ang higit 43 billion pesos na personal services requirements. Hindi yan nagustuhan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Aniya, apektado rito ang halos 260,000 job orders, kabilang ang nasa 41,000 professors ng state universities at colleges na parang pinagkaitan na maging regular government employees. Tugon dito ng Commission on Higher Education. We may have limitation in increasing the number of enrollment natin. So, kung hindi magiging klaro ngayon yung hiring ng additional teaching and non-teaching staff, we can only admit or increase enrollment as many. Itinanggi rin ng Malacanang na maaantala ang salary increase retirement benefits ng mga guro at uniformed personnel dahil sa ipinasang budget ngayong taon. Hindi raw tinanggal ang 24 billion pesos na pondo para rito. Inilipat lang ito sa tamang ahensya para sa mga diretso or mas diretso, mas mabilis at mas malinaw na paglabas ng benepisyo, lalo na para sa subsistence allowance ng uniformed personnel. Buong-buo ang sahod at salary increases. Ang salary increases ng kasalukuyang civilian employees at uniformed personnel ay nasa budgets ng mga kani-kanyang ahensya. Walang delay, walang bawas, walang mawawala. Siniguro rin ni Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian na hindi nabawasan ng bonus, benepisyo at pensyon ng government workers sa 2026 national budget. Walang katotohanan yung mawawala yung bonus, walang katotohanan yung mga personal benefits mawawala. Kasi dinoble pa natin from 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.